Partner, eto habang nagkukwentuhan tayo, sumagot po to si Antonio Tinio. Grabe ha. Eto, ang sabi ni Tinio, kinantsawan niya si Pulong, partner. At sumagot din si Pulong. Sabi ni Tinio, anyari sa I welcome the investigation. At wala na tayong tinatago, wala tayong kinatatakutan. Bakit biglang dinaga si Pulong? Wow, dinaga. Partner, pakinggan din natin yung sagot ni Pulong. Sige. Eto maganda rito eh. Maganda. Habang tayo po ay nagbo-broadcast, ay nagsasagutan pala sila. Anong sabi, partner? Sagutan nga tayo rito eh. Tayo nga, nagsasagutan. Ito po ang sabi ni... tapos mag-react kayo, partner. Sige. Statement of representative. Paano react mo? Paano? Statement of Representative Paulo C. Duterte Totinio. Hindi ako umatras. Umaayaw ako sa palabas. Magkaiba yun. Correct. Kung naniniwala kang independent, wag natin basahin lahat yung ano lang. Kung naniniwala ka independent ng ICI, kayo na lang ang hindi nakakakita na propaganda factory ito ng palasyo. Correct. Ginawa para pagtakpan ang kapalpakan nila at gawing punching bag ang mga hindi nila kaalyado. Partner Brisdak. Alam niyo po mga kapartner, no? Una pa lang ang nagkaladkad na kay Kung Pulong Duterte dito sa flood control, itong mga kaliwang grupo na talaga. Teacher party list yan, partner si Tinio. Si Tinio. Kapalit yan ni French Castro. Yung kaibigan mo. Alam nyo, mga kapartner, no? Kamakailan lang naman yan nagbigay, nakarang araw lang yata, nagbigay si Tinio ng rekomendasyon na dapat di umano'y imbestigahan si Kung Pulong Duterte patungkol sa flood control. So, ngayon, ang nangyayari, bigla-bigla na lang inaksyonan ng ICI. Ano ho ang purpose dito? Maliwanag pa rin po ito ay political motivated pa rin. Ito ay konektado pa rin ito sa pagdemolish sa mga Duterte. Kasi tingnan nyo nasaan ba ang baha? Sa Luzon, sa Metro Manila. Nasaan ba yung mga namatay? Sa Cebu. Meron bang incidenting ganun na nangyayari sa Davao? Davao City mismo kasi first district ng Davao si Kung Pulong Duterte. May baha pero humuhupa. So, ibig sabihin, may flood control, walang ghost projects. Correct. Epektibo. May namatay ba doon sa Davao City kung may baha? Wala. Saan po yung casualties? Doon po sa Cebu. Ang punto dito ng maraming Pilipino, hindi lang siguro sa akin sa atin. Bakit ayaw po natin unahin itong mga lugar na napakaraming flood control na puro mga ghost projects? Kagaya sa Metro Manila, lagi po tayong lumulubog pag malakas ang ulan. Sino po yung kongresista ngayon na iniimbestigahan? Si Abante, iniimbestigahan ba? Si Chua, iniimbestigahan ba? Si Valeriano, iniimbestigahan ba? Pinapatawag ba nila? Kasi dito po yung nagsisimula yung baha. Dito nga na nabulilyaso si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang zona na sinabi mayroong flood control 5,000 na tapos na kinabukasan bumaha. Pati sa Nabutas, pati sa Malabon. Ipatawag nyo po yung mga kongresistang iyan, mga kongresista sa Cebu, si Frasco. Mismo sa lugar niya, sa distrito, maraming namatay. Ito po dapat yung iniimbestigahan ninyo. Si Sandro Marcos nandyan, Sarswila talaga yan. Sabi nga ni Kung Pulong Duterte, meron akong resibo. Meron kaming proyekto. Yung sinasabi ninyo na 51 billion sa panahon ng tatay ko, walang ghost project yon. Nandyan ang mga proyekto, may report ang DPWH. Itong si Sandro na 50 billion din. Nasaan may proyekto ba? Ito yung harapin ninyo. Kasi ang issue po ng mga ghost projects, under Marcos admin, wala na po yung previous admin. Pero nga, pilit nila hinahatak. Hindi naman siguro tanga itong si Kung Pulong Duterte na alam niya ito ay bitag. Bakit siya pupunta sa bitag na alam niya ikapahamak niya, mga kapartner? Correct. Galing mo, best KPL. Hindi na siguro ako magsasalita. Brother Dan. Joke lang. Bira naman kayo. Niwala naman. Madali akong kausap, partner. Bira naman. Hindi, kasi ang ginagawa ngayon ni Tinio, mga partner, pang-aasar na lang yan.
Oh, duwag ka pala, Pulong eh. Ba't ayaw mong pumunta sa ICI? Pinatatawag ka para imbestigahan. Ba't ayaw mong pumunta? Kung ako man din mismo, halimbawa, kung ako si Pulong, mga partner, alam ko namang walang problema sa distrito ko, diyan sa Davao City, bakit ako pupunta? O anong gagawin ko diyan? Tama 'yung sinasabi mo, partner Bisdak, na maaaring bitag lang ito kay Pulong kasi wala na silang maisisi, mga partner. Wala silang maisisi sa kampo nila kasi pag sinisi nila yung isa, lahat sila apektado. Kumbaga, ningas kugon, ika nga, mga partner, no? So, kinakailangan nila kumuha ng ibang tao, i-involve nila dito sa mga nangyayaring flood control project na palpak. Walang iba, kundi itong mga Duterte. Kaya yung ginagawa ni Tinyo kay Pulong Duterte, paghahamon yan, na pumunta siya, para siyempre, halimbawa, kung ako si Pulong, patunayan kung matapang ako. Kaso hindi eh. Ang tapang nilalagay sa tama yan, mga partner. Correct ka dyan, partner. Yung tapang niya, nilalagay niya sa tama na hindi siya maaakusahan, higit sa lahat, hindi maisisi sa kanya ang ginagawang pagnanakaw, ginagawang mga kalokohan sa flood control project na yan. Tama lang yung sang-ayon ako dyan sa ginawa ni Pulong Duterte na huwag siyang dumalo sa ICI na yan at walang mangyayari kasi sarsuela na lang yan. Partner, iba yung kaduwagan sa yung nag-iisip ka, no, parang ginamit lang ni Kung Pulong Duterte yung kanyang isip, utak. Correct. Hindi naman kaduwagan yung nag-iingat ka, partner. Partner Dan. Well, tama. Ako, sang-ayon ako sa ginawa po ni Congressman Pulong Duterte. Unang-una, from the very beginning, wala na ho kasing bukang bibig. Ito pong administrasyong ito, kung hindi ho, ibaling ang sisi. Ito po, hindi po ito kahaka-haka. Hindi po ito gawa-gawa lamang. Yan ay mga pruweba po tayo na kung saan, every time na may issue po ang ating presidente, lagi pong sinisisi ang Duterte na lagi po nating napapakinggan diyan po sa PCO, kay Claire Castro. Yan, kapag yan nagsalita yan, hindi siya nagsasalitang saganang sa kanya lamang. Yan ay inirepresenta niya po ang palasyo. Kaya kung papansinin po natin, yung manifestasyon na lumalabas po sa mga bibig po nila na kapag kami nangyayari po tungkol po sa mga Marcos na to, ang isisisi nila ang Duterte. Now, ilagay po natin ngayon kung bakit nagkaganon po at hindi po pinatulan ni Congressman Pulong Duterte. Laging tanong ho ng taong bayan, ganito, sino ba ang nagtatag ng ICI? Si Marcos. Di ba? Si Pangulong Bongbong Marcos po. Sino ang pumili ng mga tao diyan sa ICI? Siya rin. Siya rin. Di ba? Sino ang bumabatikos sa mga Duterte? Sila. Administrasyon. Grupo nila. At mga tauhan ng administrasyong Marcos. Ngayon, pupunta ka sa hawla ng mga leon na alam mo, pagdating dyan, lalapain ka lang. Ayun. Di ba? Tama yan. Patibong yan. Bakit? Imaginein ho nyo, pinakita dyan, kumbaga pinapasakay po siya eh. Tignan, ang litawan dyan. Take a look at this, guys. Ang nangyari do, kita nyo, mabuti pa Sandro matapang. Hindi mo ako natatapangan kay Sandro. Bakit? Wala ho kaming napala. Wala kaming narinig. Bakit? Bawal ipalabas dahil sa executive order. Bawal malaman kung anong pinag-usapan. Kung totoo kasi, pwede naman gawin ni Pulong yun eh. Diba? Pero dahil alam niya na ito ho ay scripted, at alam niya na ho, sinabi niya nga, ito ay parang sarsuela o drama-drama lang ito, pelikul lang ito, bakit pa siya makikisama? Correct. Di ba, partner? BMR. May mga nagko-comment, wala daw po yata tayong sound. Meron ba? Meron, partner, malakas. Pawala-wala daw eh. Pawala-wala daw yung sound natin. Malakas Tuloy naman, lang partner. natin. Tuloy mo, partner. Okay, babasahin ko lang yung sagot ni Congressman Pulong dito kay Tenyo, Sabi niya rito, bakit ako lang? Bakit Davao lang? At bakit yung mga district na may 20 billion, 30 billion, 50 billion flood funds, hindi niya, Representative Tenyo, hindi niya kayang banggitin na unang pahayag ito ni Congressman Pulong Duterte. Ito nga yung nakakapagtaka, Napakalalaki po nitong mga binabanggit na halaga, 20, 30, 50 billion,
na may mga congressman na ganito po yung mga hawak ng mga funds na yan, pero bakit hindi kaya at bakit hindi kayang tuligsain nitong ni Tinio? So ano kasi dito mga kapartner kasi kitang-kita naman obvious naman na itong ICI kasangkapan nitong administrasyon para bumira doon sa mga kritiko or doon sa hindi nila mga kakampi. At kakampi nila itong mga nandyan sa mga Makabayan Black, Makabayan Black. So ang nangyayari ngayon mga kapartner ay gagawan pa nila ng isang trap, gagawan pa nila ng isang bitag itong si Congressman Pulong kung dadalo dyan. Kasi kita nyo na mga kapartner itong anak ni Marcos Jr., hindi nila ni-livestream. Pero baka mamaya kung dumating si Congressman Pulong Duterte, siya naman ang i-livestream. So magkakabulagaan pa dito. Pagkatapos sabay ngayon ilabas na nila lahat ng kanilang mga hinagilap, mga tanim anong tawag doon? Mga tanim tanim ebidensya. Tanim kalukuhan. So mapuputukan natural. Duterte na. So alam niyo naman partner kung gaano makapangyarihan. Sorry to say pero wala naman po tayo babanggitin ng mga mainstream media. Alam niyo naman po kung gaano makapangyarihan ng mga mainstream media para ipakalat po ito kagad. Kasi live stream na to So, wala na. Tapos, ang maliligayang araw ni Congressman Pulong, mapupunta na sa Duterte ang sisi ng lahat. Alam mo, partner, bibigyan lang siya ng maganda, ng isang matinding tanong dyan na mahihirapan siyang sumagot itong si Pulong Duterte. Mabibigyan lang siya ng isang tanong lang. Oo. Yung alam mong magkakanda utal-utal siya, Oo. magandang issue yan para sa kanila, partner.